Hi guys, ayan, mga ingredients sa paggawa ng maha. Yan, marami nagtatanong mga kababayan natin kung saan daw ba nakakabili ng mga ingredients ng maha blanca dito sa Poland. So ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Ito guys, yung luma kong ginagamit pero hindi ito yung laman. Ito yung laman niya, pakita ko sa inyo. Ito yung cornstarch na ginagamit ko. Yan. Kukurits, sichana, scrobia. Yan. Yan. Kung wala kayong makita niyan sa shop, bumili kayo sa online kasi ito, nabili ko lang sa online kasi wala akong makita sa shop. So, ito yung cornstarch na ginagamit ko. Tapos, ang condense, ito. Yan. Ito yung condensed dito sa Poland. Nabibili to sa halos lahat ng shop, meron na to. Tapos, ito naman yung evaporated milk. Halos lahat din ng shop meron na to dito sa Poland. So, usually sa Biedronka ko to nabibili. At saka itong coconut milk. Sa Biedronka din to. Biedronka din yan nabibili. So, red Thai. Yan, yung coconut milk na ginagamit ko. Bali tatlo yung gagamitin kong coconut milk na 500 ml. Mas maraming coconut, mas masarap. Pero yan, tatlong coconut na syrup, tapos yung gata, tapos isang condensed, tapos isang evaporated milk, at itong all-purpose flour, all-purpose cornstarch pala. Cornstarch dito sa Poland. So, yan. Ito yung ginagamit ko. Baliktad rin natin kung baliktad yung pagka-alpas ko. Yan. Yan yung pangalan. So, yung mga nag-message sa akin, ito yun. Tapos, kung ano daw bang cream cheese ang ginagamit ko. So, ito, kahit ano namang klaseng cream cheese, kahit anong brand, basta ang cream cheese na gagamitin niyo is yung ano lang, yung normal cheese lang, yung walang halong sibuyas, kasi yung iba minsan may flavor na sibuyas. Ganun. O kaya, ewan ko ano ba ibang flavor niya, basta may flavor. Ito usually yung ginagamit ko. So, ayan guys, sisimulan na natin ang pagpapakulo ng gata. Ayan. Mabilis lang naman ito lutuin kasi pakukuluin mo lang halos yung gata, tapos tsaka mo na ilalagay yung mga gatas, tsaka yung yung cream cheese, tapos huli na yung cornstarch. Yung cornstarch, tunawin mo sa evap, mas okay, mas maganda. Natin yung tatlo. Corn, pinaka-importante. Lagay ko sa ibang table. Yan yung ginagamit ko. Kahit anong brand naman, basta kernel corn, pwede yan. Or, pwede nyo i-blend itong isa, tapos itong isa hindi. Kaso ako tinatamad, hindi ko na siya biniblend. Kuluin lang natin. Ikalagay natin ang gata. Ayan yung gata. Kuluin lang natin. Hanggang sa ano lang yun, para mag-blend lahat ng gata. Pag alam ko na mainit na, tinatanggal ko na yung takip niya, tapos hinahalo-halo ko lang siya para hindi siya dumikit. Lulutuin lang natin yung gata. Habang hintay natin kumulo, magtunaw na tayo ng ito, tinatansya ko lang to. Pero usually, 2 cups yan sa measurement, yung malaki. Yung niya, cornstarch. Tapos, tutunawin ko lang siya ng ibap. Ako ibap na. Para diretso na. Hindi na ako naglalagay ng tubig. Haluin lang natin siya hanggang matunaw ang
cornstarch. Ayan, luto na siya. Pero may pikit pa siya, oh. Hanggang ilalim. Haluin mo. Hindi na ako gumamit ng mixer. Tamadera. Tapos, pwede na natin ilagay ang corn. Yan, pati sabaw kasama. Huwag yung tatanggalin yung sabaw para mabango. Yan, dalawang corn yung ilalagay natin. Lulutuin din natin yan hanggang sa bumango siya. Pag maamoy na siya, pwede na. So, yan. Halo-halo lang natin para hindi siya dumakit sa ilalim. Nilalagay naman natin yung cream cheese. Bali, 2 cream cheese nilalagay natin para malasa. 2 cream cheese. Hintayin lang natin matunaw. Nandito na isa sa loob. Ayun yung isa. Ayun yung isang cream cheese. Condense. Isang latang condense. So, pagkalagay natin ng condense, hahaluin lang din natin yan. Pagkalagay ng condense, haluin lang din natin yan. Halo-halo lang para hindi dumikit sa ilalim. Kasi madali na yan masunog. Hindi natin tikman yan kung matamis ba or matabang, para in case pwede natin silang dagdagan ng condense. Kasi isang lata lang nilagay natin yan kasi marami tayong nilagay na gata. So, tingnan natin. Matamis na siya. Huwag na natin lagyan kasi hindi sila masyado mahilig sa matamis. Tsaka ang sarap niya, guys. Ang sarap niya. Lasang-lasa na yung corn. Pagkalagay ng ng condense, na ilagay natin lahat. Condense, corn, cream cheese. Ito na yung ibap at saka yung cornstarch. Last na to. Pero pag nailagay natin to, guys, siguraduhin natin natunaw lahat ng cornstarch para hindi siya mamuumuo agad. Pagkahalo natin at natikman naman na natin na luto na siya yung gata natin tapos yung corn. Kahit hindi pa siya kumukulo, okay na yun, guys. Huwag na natin pakulin kasi madaling masunog. Ayan, haluin muna natin ulit bago natin ilagay yung cornstarch na may iba. Ayan yung cornstarch. So, kailangan bilisan natin maghalo. Tapos, siguraduhin natin yung apoy natin is nasa low heat na lang siya pag nilagay nyo yung cornstarch. Hinaan natin. So, yan. Hintayin na lang natin siyang lumapot. At okay na yan. Pwede natin ulit siyang tikman ulit. So, isalin tayo sa kutsara. Yan natin with corn. Nasahan natin sa kutsara. Oops, tatapon. Sarap niya. Sarap. Lumalapot na siya. Medyo matagal-tagal na haluan din ang nangyari. Lumalapot na siya, guys. So, malapit na itong maluto. Pag malapot na yan, tsaka doon natin papatayin ng apoy at isasalin natin sa tray. Grabe, ang sarap niya talaga kapag may cream cheese. Ngayon ko lang yung ginawa yung may cream cheese dito lang sa Poland. Pero usually hindi talaga ako naglalagay ng mas malasa. Kahit hindi ka na maglagay ng cheese sa toppings, okay lang. Kasi malasa na talaga siya. Pero magandang tingnan kapag may cheese sa ibabaw. Pero mas masarap kapag hinalo mo na. Or ang gawin mo, kung gusto mo naman, maghalo ka or maglagay ka din sa may toppings. Kaso nga lang, nakakaumay na pag marami masyadong cheese. Ayan pwede na siya Okay na siya. Konti na lang. Salin na natin sa tray. Okay na siya, guys. Ilagay natin yan sa tray. Medyo malaki siya. So yun na, tapos na, palalamigin lang natin yan.
Ganyan lang. Hanggang sa lumamig siya. Para pwede na siya kainin in 4 hours. Kasi gigising kami mamaya. Or hindi naman kami matutulog hanggang 12 o'clock. For New Year celebration. So yun guys. Thank you for watching.